Oh, eto tayo mga kababayan. Carla Avillana or Avillana ba pagbasa dito? Avillana. Carla Avillana. Avillana pala. Baliktad tuloy. Carla Avillana, mga kababayan. May reklamo sa Prime Waters ng mga bilyar. Naku po mga kababayan, bakit hindi natatapos ito? Alam niyo mga kababayan, itong Prime Waters ni bilyar parang natapos na yata. Nanalo na lang si Camille, mamatay na lang isa sa mga bilyar, atakihin na lang sa puso yung nanay, makupkop na nila yung buong kalupaan sa Pilipinas, sila na nagmamay-ari, may problema na sila doon sa Sikihor na kuryente. Eto na naman, hindi pa rin tapos. Tacloban City, Prime Waters din. Naku po. Eto, Carla Avillana, sinupla ang Prime Waters. Naniningil kahit laging walang tubig. Naku po, mga kababayan. Carla Avillana, sinupla ang Prime Waters. Naniningil kahit walang tubig. Puputulan pa daw siya. Pag hindi nagbayad. Eto na. Mga kababayan. Carla Avillana, sinupla ang Prime Waters ng naniningil kahit laging walang tubig. Eto nakalagay. Prime Waters, Tagaytay, Evil. Okay lang po, halos wala din naman po kayo supply ng tubig everyday. So parang ganun na din naman po. But anyway, here's the payment. Ito kasi nakalagay. Message sa kanya, mga kababayan. Ito po yung message ng Prime Waters, Tagaytay. Ayan po. Ang message dito, "Hi Miss Carla, may we kindly follow up regarding the status of your payment. Kindly be informed of the disconnection scheduled today." So, nag-reply naman itong si Carla Avillana sa kanyang, sa Gmail kasi ito Gmail sinisend. Ang sabi ni Carla sa Prime Waters Tagaytay Evil, okay lang po, halos wala din naman po kayong supply na tubig everyday. So parang ganun din naman po. But anyway, here's the payment. Ang kanyang payment po mga kababayan is 100 lang po something. Tapos pag hindi daw niya nabayaran yung 100 plus, puputulan daw siya, ura-urada this day. So ang sagot ni Carla, okay lang po kasi parang ganun lang din naman po. Wala naman pong tubig agas, wala mang agus. Hindi naman na ano. So putulin nyo na lang din. Hindi makapigil ang kapuso actress na si Carla Avillana ang sumagot matapos makatanggap ng disconnection notice mula sa kanilang water supply provider. Sa kanyang Instagram story ay ibinandera niya ang natanggap na email mula sa Prime Waters Infrastructure Corporation tungkol sa kanyang water bill. "Hi Miss Carla, may we kindly follow up regarding the status of your payment? Kindly be informed of the disconnection today." Saad sa email ng naturang kumpanya. Naku po mga kababayan, bukas ang puso ko now. Bukas ng maraming bagay. Lagi kong sinasabi na may nagpaparamdam pero syempre, nag-iingat din ako. After what happened to me, kailangan piliin ko ng mabuti. Sabi ni Carla Avillana. Kailangan daw mamili siya ng bagong kukunikan. Kailangan mamili siya ng bagong kukunikan, hindi na pa basta-basta kasi nasakta na siya nung una. Siningil ka na lahat-lahat, wala namang agas, tatakutin ka pang putulan, matagal namang putol kasi kahit nakakunik, wala namang tulo. Buti pa nga yung mga namumukpok nagkatulo, pero yung Prime Waters, Crime Waters, walang tulo. Tapos, siningilin ka pa at tatakutin ka, pamputulan ka. Nako. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, tubig, lupa, kuryente, sunod nito hangin. Sabi ko nga sa inyo, bilyar, naligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Si Mark, tahimik lang. Si Mark, tahimik lang. Okay lang po. Halos wala din naman po kayong supply ng tubig everyday. So parang gano'n na din naman po. But anyway, here's the payment. Reply ni Carla sa naturang email. Agad namang nag-viral at umani ng samot-saring komento mula sa madlang people ang IG story ng kapuso actress. Ramdam ko ang irita ni Carla sa halos walang supply ng tubig everyday. Sa true,
Grabe maningil mga yan, pero grabe din ang agos ng tubig nila. Walang naputulan, parang walang naputulan ka na din ng tubig. Di pa yan matitinag ha? Kahit napakadami na atang sumumpa sa kanila, wala silang pake. Didma sa basher, ika nga. Nice response, Miss Carla. Lakas maningil, akala mo malinis sinusupply at laging may patubig. Sa Marilao, sinusupply nila deep well. Nagpapa-genset ng deep well. Tapos may minimum 350. Gamitin mo o hindi. Matatandang marami na ang nagreklamo sa Villar-owned utility company kaugnay na ang mataas na singil kabila ng madalas na walang supply ng tubig at palaging nagkakaroon ng service interruption lalo na sa Bulacan, Cavite, Bacolod at ilan pang lugar. Samantalang wala pa namang pahayag ang Prime Water sa pag-call out sa kanila ni Carla. Bukas naman ang bandera para sa paglilinaw ng kumpanyang hingil sa issue. Ito sa totoo lang mga kababayan, napaka-imposible po talaga na hindi ito na di ba? Napaka-imposible mga kababayan. Napaka-imposible naman mga kababayan na hindi ito naririnig ng mga bilyar. Hindi sila nakakapanood sa balita, nakakapanood sa TV. Duda ko ito mga kababayan. Ito lang hindi naman ako naniniwala na naubusan ng budget ang mga bilyar. Baka ang mangyari dito, ito, i-compare ko lang mga kababayan. Bigyan ko kayo ng example. Ganito, halimbawa ako si Kent, isang billionaire. Tapos ngayon, hindi ako nakapagpasahod sa aking mga trabahante. Hindi ako nakapagpasahod sa aking mga trabahante. Ngayon, sa sobrang dami na at patong-patong na, patong-patong na yung aking ipapasahod sa kanila, ano ang madalas kong isipin at ano ang gagawin ko para maiwasan ko? Ang sabihin ko, bankruptcy. Magpa-file ako ng bankruptcy. Para wala na akong problema. Ano pang ibabayad ko kung bankrupt na nga ang aking kumpanya? Ganon ang gagawin ko, di ba? Ito naman sa mga bilyar, hindi ko naniniwala na bankrupt to. Kasi hindi lang naman isang negosyo nila, marami. Kung lugi ang isa, kikita ang isa, kikita ang dalawa, kikita ang tatlo. Ang nangyari dito mga kababayan, either ang budget tinakbo or tinakas. Yan lang. Either sabihin nila, tinakbo ang budget, tinakas ang budget, ninakaw ang budget, di ba? Shutdown, hinak, may system breach, di ba? Ganon na lang. Di ba? Or sana naman, kung hindi sila sasagot sa isyong yan, dahan-dahanin nilang solusyonan. Kasi may ibang tao kasi ayaw sumagot sa mga ganyan Dapat solusyonan na nila. Kasi tandaan ninyo, yung mga artista nagko-call out na. Si Ogie Diaz, sino pa? Si Christy Fermin, lagi yan, suki yan. Si Vice Ganda, pati si Vice. Si Carla Abiliana naman ngayon. Kung hindi man sila sumagot sa mga ganyang issue ng sambayanan, dahan-dahanin na lang nilang resolbahin. Diba? Kung ayaw nilang sumagot sa issue, kasi meron talaga mga ganyan mga kababayan na puno na ng tadtad na ng bash, tadtad na ng issue, mas piliin nilang manahimik at resolbahin na lang. Katulad nung yung North Face na jacket. Alam niyo mga kababayan, yung North Face, 'di ba ang factory ng North Face, 'di ba? Alam niyo 'yun mga kababayan, yung isang jacket sa ibang bansa na North Face na brand. 'Di ba ang endorse nila, ang pakilala nila sa mundo, yung jacket nila waterproof. Hindi nababasa. Hindi basta-bastang tumatagos ang tubig. North Face, ginagamit ng GMA7. Di ba mga kababayan? Ngayon, ang mangyayari, instead na sagutin nila at bayaran nila, yung isang babae, may isang babae kasi na content creator. Yung isang vlogger na yon or TikToker, nakabili siya ng North Face jacket kasi taga doon siya Malamig yung lugar na yon. Makapal yung jacket. Ang sabi doon sa North Face Company, sa kanilang tawag dito, patalastas, hindi tinatablan. Mainit sa katawan, hindi katatablan ng lamig. Pero nung nabili ito ng isang TikToker, kinontent niya, nilive niya ngayon. Ano to North Face? Ma'am Arlene, hello po.
Ang sabi niya, sabi nung babaeng vlogger, ano to North Face? Sabi ninyo, hindi natatabla ng tubig, hindi nababasa, hindi ako lalamigin. Oh. Pero, bakit basang-basa ako? I-snow lang ito. Snow lang naman, hindi naman umuulan. Snow. Kasi nandun siya sa bandang Russia yata yon. So, anong ginawa nyo? Anong ginawa nung kumpanya ng North Face? Yung may-ari ng jacket. Kasi nakita nung North Face ngayon na nag-trending. No? Nag-trending at nagkaroon ng samot-samong reaksyon, masisira yung kanilang brand. Alam nyo ang ginawa ng North Face? Instead na pumunta sila at bayaran nila yung babae na content creator, yung TikToker, instead na sagutin nila yung basher, instead na anuhin nila yung basher, alam nyo ang ginawa nila? Pinuntahan nila yung mismong vlogger, hinatiran ng panibagong jacket. Di ba? Sabi ni Pikachu, sana kasuhan ka ng mga bilyar. My God, Pikachu, kapag mga IQ nyo talaga, no, ang bababa, yung parang kasing IQ lang kayo ng pusa, sa totoo lang ganyan agad ang sabihin ninyo. Kung meron mang kasuhan ng mga bilyar, mauna si OG Diaz. Mauna si Carla Abiliana. Di ba? Tanga ka ba? Alam nyo, mga DDS, huwag na kayo mag-comment. Nakakabobo kayo. Putang ina, ako kakasuhan ni Bilyar eh. Binasa ko lang naman yung post ng mga nabiktima nila dyan sa tubig-tubig na yan. Samantalang si OG Diaz, lahad. Yeah. Samantalang si OG Diaz, mas maraming followers. Hindi kakasuhan, tas ako kakasuhan. Ano yon? Alam mo, Pikachu, wag niyong itulad ang mga bilyar sa inyo. Bakit? Ang mga DDS ganun yun. Kapag naglahad ka ng balita, sasabihin fake news. Ito, mga kababayan, ito yung sakit ng mga DDS. Kapag naglahad ka ng balita, halimbawa, ito, katulad nito, Carla Abiliana. Naglahad ka ng balita, Carla Abiliana. Lahad ka dito, ganon. Ito, si Carla, naglabas ng saloobin, nagpost sa social media. Ang sabihin ng mga DDS yan, fake news yan. Ngayon, pag binasa mo at galing ito sa Bandera News, sasabihin nila, edited yan. Ngayon, pag pinakita mo sa kanila at ni-research nila na ay totoo pala hindi edited, alam mo ang sagot ng mga DDS? Bigay mo address mo. Taga saan ka? Kita tayo. Bigay mo address mo. Taga saan ka, pre? Suntukan tayo. Patayan tayo. Yeah? Taga saan ka, pre? Bigay mo address mo, pre. Kita tayo, pre. Putang ina mo ka, pre. Patayan tayo, Ganyan sila. Kapag naasar, kapag napikon, ganyan ang gagawin. Di ba? Paano ako kakasuhan? Ibinasa ko lang naman yung post ni Carla. Anong kaso dun? Alam nyo, sa totoo lang, mga DDS, no? Alam nyo, mirong isang DDS na bobo, madadamay ang kapwa DDS. Bakit? Kasi kahit yung isang DDS medyo matalino konti, gumawa ng kabulastugan yung DDS na maliit lang ang talino, nadamay. Diba, may DDS kasi average yung DDS, parang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Alam nyo, ganyan yung DDS eh. Itong maliit utak. Ito, medyo malaki utak. Yung pangatlo, malaki-laki ang utak. Gumawa ng kabulastugan yung maliit na utak, damay na si pangalawang maliit na utak at si pangatlong malaki ang utak. Ganyan ang DDS. Parang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, una, maliit ang utak. Re, medyo malaki-laki ang utak. Me, medyo mataas-taas ng IQ. So, do, re, mi, fa, so. Yun yung mataas na utak, pero DDS pa rin. Mana kay Duterte. Bobo. Piskal ako, mayor ako, presidente ako, pero nakulong. Yun yung totoo. Ganyan ang mga DDS. Kahit sabihin mong medyo matalino, medyo lang, kasi DDS nga. Pag napikon, saan address mo? Pakita ka sa akin. Ganyan gagawin nila. Kulang sa utak, kaya mabilis. So yun lang, mga kababayan, yung ating reaction. Kaya sa mga bilyar, kung sakali man, dapat aksyonan nyo na. Kung ayaw yung sumagot sa issue, solusyonan nyo padahan-dahan. Alam nyo naman ang tao, walang ibang malapitan, walang ibang makunikan, manatili pa rin yan sa inyo. At manatili pa rin magbayad yan. Kasi kung tanggalin nila yung tubig nila na negosyo ninyo, wala naman silang makukuha ng tubig.
Yeah? Ay, nako Pikachu. Hindi ko kailangan mag-explain sa'yo. Bobo ka nga eh. Yeah? Ito, mga kababayan, panghuli na topic.